Sa bawat pag-ikot ng orasan, hindi mo malalaman ang kapahamakan. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Si Sisa, tinanggap niya ang kanyang kapalaran ngunit hindi ang kanyang kawalan ng pag-asa at hustisya. Anong ginawa mo sa aking ama? Bawat hakbang ay may dalang katotohanan. Wala na ang kanyang punto dito, senyor. Sa bawat hakbang, merong dahilan para lumaban. Hindi mo ako matatakot sa mga sermon mo. May inosente na abuso at naapi dahil sinamantala ang kapangyarihan. Nagagawin ang lahat matakpan lang ang mga kasinungaling. Ngunit may titindig para sa katotohanan, para sa kanyang ama at para sa bayan. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Sa isang bansa na hinamo ng katiwalian at pang-aapi, mayroong isang nobela na naglalantad sa tunay na kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ito ay ang Noli Me Tangere, isinulat ni Dr. Jose Rizal. Sa unang 21 kabanata, inilalahan ang iba't ibang tauhan at pangyayari na sumasalamin sa mga isyong panlipunan noong panahong iyon: katiwalian, diskriminasyon, pang-aabuso ng kapangyarihan at ang labis na impluwensya ng simbahan sa pamamahala. Ang kwento ay magsisimula sa isang marangyang piging sa tahanan ni Kapitan Tiago, kung saan ipinakilala si Juan Crisostome Ibarra, isang binatang Pilipino nag-aaral sa Europa. Sa kanyang pagbabalik, natuklasan niya ang malagim na sinapit ng kanyang aba, si Don Rafael, na naging biktima ng kasinungalingan at pang-aapi ng mga makapangyarihang pari. Unti-unting maunawaan ni Ibarra ang tunay na kalagayan ng bayan, kabilang ang pang-aalipusta ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Sa kabila ng masasakit na katotohanan, matutunghayan din sa mga kabanatang ito ang isang payak ngunit matamis na pag-iibigan sa pagitan ni Ibarra at ni Maria Clara. Subalit, sa ilalim ng matinding panunumpil ng mga praile at ng tiwaling sistema, ang kanilang pag-ibig ay magiging bahagi ng isang masalimuot na tunggalian. Ngayon, tayo ay nagbabalik sa mga aral ni Rizal, tayo ay nagbabalik sa kanyang mga sulatin, at tayo ay nagbabalik sa kanyang mga pangarap para sa Pilipinas. Tayo ay nagbabalik sa espiritu ng Noli Me Tangere. Senyor Ibarra, salamat at nakarating ka. Ikinalulugod kong makita kang ligtas mula sa iyong paglalakbay. Maraming salamat po, Kapitan Tiago. Ikinagagala kong makabalik sa ating bayan pagkatapos ng maraming taon. Aba, bumalik na pala ang binata mula sa Europa. Ano kaya ang natutunan niya roon? Nakakatuwang makita kayong muli, Padre Damaso. Sa aking pananatili sa ibang bansa, natutunan ko ang halaga ng edukasyon at pag-ibig sa bayan. Ha? At sa palagay mo, sa loob lamang ng ilang taon sa ibang bansa, ay higit mo nang naunawaan ang mga bagay-bagay kaysa sa amin naririto. Hindi ko po iniisip iyon, Padre. Alam kong marami pa akong dapat matutunan, lalo na mula sa nakakatanda sa akin. Ngunit sa aking pagbabalik,
nais kong makita kung paano ko maaaring paglingkuran ang ating bansa. Marahil mas mainam na itutuloy natin ang pagsamasalo. Napakarami pa mga pangunahin na nais makausap si Ginoong Ibarra. Senyor Ibarra, maaari ba kitang makausap? Ikinalulugod ko po, Ginoo. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Gusto kong ipabatid sa iyo ang ilang mahalagang bagay na maaaring hindi mo pa nalalaman. Tungkol saan po? Ang iyong ama, si Don Rafael Ibarra, ay isang mabuting tao. Ngunit dahil sa kanyang kabutihan, marami siyang naging kaaway, lalo na ang ilang makapangyarihan sa bayan. Anong ibig mong sabihin? Sinukusuhan siya ng pagiging irihi at pilibustero. Sinimantalaan nila ang isang insidente kung saan tinutulungan niya ang isang batang inalipin ng isang marakas na Kastila. Hindi maaari. Ang aking ama ay isang taong may mabuting puso. Hindi niya kailanman nanaisin ang kasamaan ng iba. Ito yun, Senyor Ibarra. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihang loob, marami ang nais siyang pabagsakin. Siya ay kinulong at labis na pinahirapan. Hindi siya nakaligtas at siya ay namatay. Hindi ko akalain ganito ang sinapit ng aking ama. Bakit walang gumawa ng paraan upang siya ay pagtanggol? Ginawa ko ang aking makakaya, ngunit laban sa kapangyarihan ng simbahan at gobyerno, mahirap lumaban. Kailangan malaman ko ang lahat ng nangyari. Kailangan ipaglaban ko ang katarungan. Krisostomo, anak! Ikinalulugod kung muli ka makita. Napakatagal mong nawala. At ngayon, nandito ka na. Tsak na matutuwa si Maria Clara. Salamat po, Kapitan Tiago. Matagal ko rin pong inintay ang pagkakataong makita siyang muli. Siya ay nasa kumbento pa. Ngunit bukas magkikita kayo. Tsak kung matutuwa siya. Crisostomo, hindi ko akalain makikita kita agad. Maria Clara, matagal kitang hindi nakita, ngunit hindi kita nalimutan kahit sandali. Ganoon din ako, Crisostomo. Lagi kitang ipinagdarasal. Aba, tila wala nagbago sa inyong dalawa. Kayong dalawa ay parang tinadhana talaga. Ginoo, nais kong ipaalam sa iyong ama, hindi siya masamang tao. Ngunit sa bayan na ito, ang kabutihan na ay maaaring magdala ng Ano po ang kapahamakan. ibig niyong sabihin, Tenyente? Ang iyong ama ay tinuturing na irihi at pilibustero. Dahil sa kanyang panindigan, hindi siya madalas na magsimba. Hindi niya pinalagaran ang mga makapangyarihan at sa huli isang maling paratang ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang araw may isang bata na inapi ng isang artilleryero. Pinagtanggol siya ng iyong ama, ngunit sa pagtulak sundalo, ito'y nadapa at namatay. Ngunit hindi iyong kasalanan ng aking ama. Hindi niya sinadya patayin. Alam ko, ngunit sinamantala ng kanyang mga kaaway ang pangyayaring iyon. Ginamit nila ito upang siya ay kasuhan. Idinagdag pa nila ang mga dati ng akasasyon. Laban sa kanya, siya raw ay isang irihe at pilibustero. Sa kulungan, lalong pinalala ang kasos ng iyong ama. Pinagtulungan siya ng mga may kapangyarihan, ang mga praile, ang mga opisyal, at kahit ang ibang tao sa bayan na naiinggit sa kanya. Hindi na siya nakalabas ng buhay. Doon siya namatay sa pilitan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pighati at kawalan ng hustisya. Hindi ko akalain ganito ang sinapit ng aking ama. Maraming salamat sa inyo, Tenyente, sa iyong katapatan. Crisostomo, huwag mong kalilimutan sa bayan natin ang pagsasabi ng totoo at panindigan sa tama ay isang malaking kasalanan sa mata ng makapangyarihan. Dumating si Ibarra sa Fonda de Lala. Ito ay isang uring panuluyan ala ang paningin sa kalawan ng himpapawid. Mula sa bintana natanaw niya ang isang maliwanag na bahay sa kabila ng
Narinig niya ang kalansing ng mga kubyertos at pinggan. Dinig din niya ang tugtugin na may isang magandang binibini na nababalot ng manipis na hat. May suot na diamant. Sa likuran naman may mga anghel, pastol at dalaga nag-aalay ng bulaklak. Ang mga umpukan naman ng Kastila, Pilipino, pare, insik, militar at nakataon lahat sa kagandahan ni Maria Clara. Giliw na giliw sila nakatingin sa dalaga. Sa likuran naman, may mga anghel, pastol at dalaga nag-aalay ng bulaklak. Ang mga umpukan naman ng Kastila, Pilipino, pare, insik, militar at nakataon lahat sa kagandahan ni Maria Clara. Giliw na giliw sila nakatingin sa dalaga. Anak, gusto ko marinig ang iyong mga plano para sa bayan. Kapitan Tiago, gusto kong magtayo ng isang paaralan dito sa bayan para sa mga bata. Ano ito? Gusto kang magtayo ng isang paralan? Hindi kailangan ng mga Pilipino ang edukasyon. Padre Damaso, hindi ito pwedeng mawala ng pag-asa. Ang edukasyon ang susi sa pagunlad ng bayan. Oh, gusto ko iyon! Ano ang nangyayari? Si Ibarra ay nagplano magtayo ng isang paaralan dito sa bayan. Oh, gusto ko iyon! Crisostomo! Hindi ko akalain yung pagbabalik. Napakatagal mong nawala. Maria Clara, ikaw ang hindi nawala sa aking isipan. Kahit nasa Europa ako, ikaw pa rin ang iniisip ko. Alam mo ba nung bata pa tayo, lagi kang may dalang tsokolate para sa akin. Oo, at naalala ko rin noon kung paano mo ko tinatakot kapag hindi kita binibigyan. Ngayon na nandito na ako, Maria. Nais kong ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Gusto kong bumuo ng magandang kinabukasan kasama ka. Crisostomo, hindi ba delikado ang iyong sitwasyon? Narinig ko ang tungkol sa iyong ama. Oo, nalaman ko ang nangyari sa kanya. Ngunit hindi ako natatakot. Nais kong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan para sa ating bayan. Crisostomo, wala akong ibang hinihiling kundi ang iyong kaligtasan. Kahit anong mangyari, ipangako mong hindi mo ako kakalimutan. Ikaw ang aking inspirasyon, Maria. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang magiging tala ng gagabay sa akin. Habang sakay ng bangka, malalim ang iniisip ni Ibarra. Pinagmamasdan niya ang mga payapang agos ng tubig, ngunit sa kanyang isipan ay bumabalik ang masalimuot na nakaraan. Sa kanyang isipan namumutawi ang sakit at pighati na kanyang nararamdaman. Habang naglalayag siya, unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala noong bata pa siya sa San Diego kasama ang kanyang ama. Crisostomo, tandaan mo, ang isang tunay na lalaki ay hindi natatakot harapin ang katotohanan at ipaglaban ang katarungan. Saan kayo pupunta? Sa beteryo po para kunin ang aking gamit. Aha! Tingnan natin kung sino ang masusunod. May mahalagang bagay tayo pag-uusapan. Asawa ni Maria Clara si Ibarra, mayaman siya at inasahan kong hindi iibig ang magkaroon ng sino mang kagalit ng maaaring mahadlang sa kanyang kayamanan at kaligayahan. Mabuti ang binan at manugang ay kapwa atin at kung sakaling namang kalaban ay mabuti nang siya ay lumantad. Ayaw ko nang magkaroon ng mga basagulo. Alam kong maraming pari ang ayaw sumunod sa aking utos at ginamit ang mga pari sa kanilang pamaraan upang mailipat si Padre Damaso sa isang bayan. Higit sa mabuti sa kanyang pinanggalingan, kung hindi lamang hangol ang kanyang bayan, ito'y maaaring nating maitawid ang mga taong iyan. Teniente,
Siya nga na may kaganda-gandang tanawin dito sa San Diego. Oo, Ibarra, ang bayan ng San Diego ay tunay na kaakit-akit. At ang mga tao dito ay mabait at masipag, hindi ba? Oo, Ibarra, ang mga tao dito ay mabait at masipag, pero mayroon din silang mga problema at pagsubok na kinakaharap. Mga insek na pagsasamantala sa kanilang kahangalan at masasamang hiling. Es un desafío. Oo, Ibarra, ang mga insect ay isang problema dito sa bayan ng San Diego. Pero mayroon din silang mga kontribusyon sa ekonomiya at kultura ng bayan. Es un engaño. Subalit ang mga bata dito ay natutunaw sa kanilang mga laro at paglalakbay sa ilog at mga bukirin. Siyang tunay, mayroon din silang mga pangarap at mga hangarin para sa kanilang kinabukasan. Tiniente, napansin ko ang isang tangos na kagubatan dito. Oo, iyon ang mga puno na tinatawag na mga haligi ng kalikasan. At ang mga malalaking bato na binibisa ng lumot, Mga testigo ng kalisayan ng lugar na ito. at ang mga pananim sa dakong mainit ng mundo. Mga halimbawa ng mga likas ng yaman ng Pilipinas. Ang lupang aking kinalakihan? Ang lupang aking kinalakihan? Tiniente, ano ang kwento tungkol sa kagubatang ito? Mayroon daw isang matandang Kastila ng bumili ng lupang ito, pero nawala siya ng dawalang nakamalay. At ano ang nangyari sa kanya? Sinabi ng mga tao na siya ay nakabitin sa isang puno ng baliti at nabubulok na, at mula noon hindi na natagpuan ang mga tao sa lugar na iyon. At mayroon din bang ibang mga kwento tungkol sa lugar na iyon? Oo, mayroon pang ibang mga alamat at kwento tungkol sa lugar na iyon, pero hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Iyon ay dahil sa mga kwento tungkol sa matanda na namumuno noon. Ano ba ang mga kwento na iyon? Sinabi ng mga bata na kapag sila ay lumibot sa mga kalapit ng libingan, may lumalagagpak na bato na hindi nila malaman kung saan galing. Sabay sa pagsigaw ng ang matanda ay pinagtatapon ang mga bungang kahoy at mga pamalo at takbo sila paglabas ng gubat. Alperes. Mukhang hindi na sumusunod sa simbahan ng iyong mga tauhan. May nabalitaan akong hindi nila idinalam ang aking mga utos na kora. At bakit may pag-uutos sa aking mga tauhan na sumusunod sa iyo? Ang gobyerno ang may kapangyarihan sa bayan na ito, hindi ang simbahan. Huwag mong kalimutan, Alperes, na ang mga tao rito ay mas naniniwala sa simbahan kaysa sa inyong mga sundalo. Kung nais mo manatili sa Kristo, dapat mo igalang ang mga alintutunin ng Diyos. Huwag mong kalimutan, Padre, na ako ang mga tulisan. Hindi mo ako matatakot sa mga sermon mo. Mas mabuti sigurong mag-ingat ka, Alperes. Alam mo naman, ang simbahan ay may sariling paraan ng pagpatahimik sa mga kaaway nito. Ha? Hindi mo ako kayang takutin, Padre. Tandaan mo, kung gugustuhin ko, kaya akong ipadampot ka ng aking mga tauhan sa isang iglap. Mas mabuti pang wag na tayong makialam kapag nahulog tayo sa gitna ng gulo ng simbahan at gobyerno. Tayo rin ang kawawa. Tama ka, kung sino man ang magwagi sa kanilang laban, tayo pa rin ang magdurusa. Manong, mari mo ba akong tulungan? Hinahanap ko kasi ang puntod ng aking ama, si Don Rafael Ibarra. Si Don Rafael Ibarra. Wala na ang kanyang punto dito, senyor. Ano? Paano nangyari iyon? Nasaan ang kanyang labi? Bukayin daw at ilipat sa libingan ng mga erehe. Utos ng Kora noon, si Padre Damaso. At ano ang ginawa niyo sa bangkay ng aking ama? Gabi na ipahukay iyon, pero walang nais magdala sa kanya sa libingan ng mga erehe. Kaya na ang utos, itapo na lang sa lawa. Padre Damaso! Ang aking sakit at mga gawain ay nakapigil sa aking pagbabalik. Pero ayon kay Kapitan Tiago, siya na raw ang nagpagawa
ng nicho, ngunit Ngunit ano? iyon na lamang tingnan ang ginawa nila. Maaari mo ba kaming tulungan? Hinahanap ko ang libingan ng aking ama. Ah, ang may malaking cross? Oo, yun nga. Nako, wala riyan ang bangkay. Ano? Anong ibig mong sabihin? Utusan ako ni Padre Garot, Padre Damaso, na kayon iyon. Sabi niya ilipat sa mga libingan ng mga insect, pero hindi ko nagawa. Bakit? Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Huwag kayong magagalit, Ginoo. Natatakot ako na hindi ko na nailibing sa mga insect. Itinapon ko na lang sa ilog. Kayo po'y tila'y masaya ngayon. Opo, dahil dumating na rin sa wakas. Hinihintay ko oras. Gusto niyo po bang maligo? Higit pa roon ang aking inasahan. Aking hinihintay ang pagsulpot ng matalim na kidlat at pulong na makakapanguksa sa mga tao. Kung gayon po ay hingin niyo na rin umahan ng tubig. Yun ang higit na makabubuti. Matagal ko nang iminumungkahi ang pagbili ng panghuli ng kidlat. Ngunit ako'y pinagtawanan lamang. Sa halip ay ang pagbabagawa pa ng isang kampana para kay Santa Barbara ang inyong pinatayo. Hindi nyo ba alam na ito'y takaw kidlat? Sumama na kayo sa aking umuwi. Isang masarap na hapunan ang inihanda sa inyo ng inyong ina. Hindi po kami makakawi hanggang hindi nang ikawalo. Ito po ang dili na sakritan. May saka hinihintay pa po namin ang tawag para ibigay kayo ng Saan kayo pupunta ngayon? tan po sa kampanaryo para patugtugin ang kampana. Kayo'y mag-ingat na dalawa. Hindi kayo dapat lumapit sa kampana kapag kumikidlat. Kayo po'y umakyat muna. Ano ba ang iyong binabasa? Isang aklat na may pamagat na mga mahihirap na tinitiis ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Matakin mo pa lubid, Crispin. Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag si nanay kapag pinalo ako. Kung ako makasakit, alagaan ni inay at hindi niya ako pabalikin ng kumpinto. Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Oo nga pala, ilan daw ang sweldo ngayong buwan? Naku, Crispin, 2 multahan na ang inabot ko sa sakristang ngayon. Sinasabi nilang ninanakaw mo ay 2 multa na ginto. 32 relis iyon. Huwag kang magalit kuya. Sabi ng kura, papatayin daw ako sa palo kung hindi ko ilalabas ang pera. Ikaw, Basilio, magmulta ka ng 2 release sa maling patugtog ng batingaw at hindi ka uuwi ng alas 8 kundi umuwi ka ng alas 10 ng gabi. Ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo mailabas ang 2 unsang gintong ninakaw mo. At sumagot ka pa, ito sa'yo. Huwag mo kung iuban, papatayin niya ako. Nay! Kaka! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasa na kayo? Ikaw ba ang ina na magnanakaw na sagastan? Ano po? Nagkakamali kayo! Hindi magnanakaw ang aking mga anak! Asan ang pira? Sabihin mo kung saan nila itinatago. Wala po akong alam! Wala po silang ninanakaw! Maawa po kayo! Wala akong alam! Crispin! Crispin! Nasaan ka? Huwag mo hayaan makatakas ang batang iyan! Diyos ko! Tulungan ninyo ako! Inay! Inay! Tulungan mo ako! Anak!
Sabihin mo na kung saan mo tinatago yung dalawang unsa. Wala po kami ninanakaw. Hindi po yun kinuha ni Crispin. Hindi niyo ba alam ang marusa sa pagsisi ng mali? Saan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Naiwan ko siya dito kagabi. Dito idinala ang bangkay ng iyong ama. Dito kami silala ng silputerero nang kasama ko si Teniente Guevara. Maraming salamat po, Ginang. Wala kayong dapat ipagsalamat. Ako ang higit na may utang na loob sa iyong ama. Gayong nagawa ko lamang sa kanya ay makipaglibing. Kung ganoon, ay nais kong ipagpatuloy ang pagtulong ng aking ama. Wala sila ng interes sa pag-aaral dahil kulang sila sa panghihikayat ng ama. Ano ba ang higit na makakatulong sa kanila? Nakakatulong sa mga batang masisipag-aral kung magkakaroon ng isang gusali ng paaralan. Nais kong ipamukha kay Padre Damaso ang aking katwiran, ngunit sadyang makapangyarihan si Padre Damaso. Ano ang aking magiging laban sa kanya? Subukan ko silang turuan ng wikang Kastila at sila'y natuto, ngunit hindi sang-ayon si Padre Damaso. Hindi dapat mawala ng pag-asa. Inibintahan ako sa pulong ng tribunal. Ito ang magandang pagkakataon upang ihain sa kanila ang iyong mga suliranin. Ang pista ay isang mahalagang pagdiriwang. Kailangan natin ito gawing in grande upang ipakita ang ating pananampalataya at dangal. Ngunit hindi ba mas mainam na gamitin ang salapi sa mga proyekto para sa bayan? Marami nangangailangan ng tulong at hindi natin dapat aksiyahin ang pundo sa mga maluhong selebrasyon. Kapag hindi natin ginawa ang engranding pista, baka magalit ang Diyos sa atin. Mas gusto ba nating gumastos na malaki sa isang araw ng kasayahan kaysa mga proyektong pamatagalan? Sumasang-ayon ako kay Don Filipo. Mas kailangan natin ng pundo para sa paaralan at infrastruktura. Nakikita mo doon, Filipo, ang gusto ng nakararami ang masusunod. Maghanda na tayo para sa engranding pista. Ang pagbabago ay hindi kailanman magiging madali, pero ako ay hindi titigil sa pagtatangkang buksan ang isip ng ating bayan. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Manong, nakita niyo po ba ang aking mga anak? Basilio at Crispin ang kanilang pangalan. Pasensya ka na, Sisa. Wala akong bata nakikita rito. Tingnan mo, ang baliw na si Sisa. Hinahanap pa ng kanyang mga anak. Wala na sila.